Good evening everyone. Magandang gabi sa bawat isa sa atin na nandito ngayon. It is my great privilege to share the journey of my niece. Actually, is this my niece? In blood, she is our granddaughter, but is not a son or a daughter of my sisters and brother. It is a granddaughter of my first cousin. But it's sad to say, a little bit history of this, she is an unwanted child. At the age of 1 month, she diagnosed before pneumonia. After the pneumonia, tuberculosis. After that tuberculosis, asthma. Now in May 12, 2023, at the age of 5 years old, she diagnosed tuberculosis meningitis. Now, ito ay hopeless na po kami that time because her oxygen dropped into 42 level na lang yung kanyang oxygen. So, nung tinawagan ako ng brother ko, because I'm the one who support her financially sa lahat po ng pangangailangan niya. Kasi unwanted child nga siya, ang kapatid ko ang nag-aalaga, pero ang kondisyon namin, I'm the one to support her financially. So, nung tinawagan ako ng brother ko that time, sabi niya, you need to prepare yourself. Accept what the will of God to her. So, sabi ko that time, Lord, bahala ka na. Ikaw ang gumawa sa kanya, ikaw nakakaalam kung ano yung kalagayan niya. I don't know what is your purpose, what is happening right now. So, I leave it to God. So, 3 weeks siya na nasa ICU, na nilagyan siya ng tubo sa ventilator para makahinga. So, after 3 weeks, nilabas siya sa ICU, at ang greetings ng security guard sa sister-in-law ko, congratulations ma'am. Nilabas yung baby nyo na may hininga. Kasi, almost 1% lang po ang lumalabas sa ICU na may hininga. So, 99% wala na. So, make the story short, inuwi siya sa bahay after nung ma-admit siya. But, I don't know, I have no knowledge that time na ang doktor pala nagsabi sa sister-in-law ko na ilabas niyo na siya kasi anytime she will give up. If she can recover, it takes almost 2 years before she can move. So lumabas siya sa bahay na para siyang gulay, na para siyang punong kahoy na nag-brown na yung kanyang katawan, matigas na. So, pero I continue the therapy. Sabi ko sa sister-in-law ko, sige, tuloy i-therapy siya twice a week. Until such time na nakaka-move siya, pero she cannot control her body anymore. And then even her speech na wala po. Wala siyang boses. Umiiyak siya. Tumutulo lang yung luha niya. Wala kang marinig. After 2 months na binalik namin siya sa hospital, yun lang ang time na kapag umiyak siya na may boses. So, ang meningitis, ang alam ko sa research ko that time, walang cure, wala pang treatment. Maka-recover man sila, but not 100% makabalik sila sa normal life. May na po siya, there's something happened in her body. Now, after that, nung naka-recover siya ng konti, nakadilat ng mata niya, may boses na siya, another admission for the moderate pneumonia na naman ulit. Noong March 2024. So, yung bill namin, halos nasa na yung ipon ko. At lahat ng mga
doon, mga agency namin na pwede namin nalunan ko na. So sabi ko, Lord, binigay mo sa amin yung batang ito, I know that you have a purpose. But my prayer, use me as an instrument. Sabi ko ganon. So, nung time na yon, ang tiwala ko sa Panginoon na, Lord, someday, I don't know your purpose, but one thing I ask you, she will be a living testimony of your love and power. Yun ang prayer ko that time. Nung admit siya ulit. Now, it happened na nung time na yon, kami ni Sister LJ, magkasama kami sa isang ministry sa CCF, which is the host team ministry. So, before na nangyari ito, nag-ano na ako sa kanya na, tawag nito, magpa-registered ako sa product na to. To secure myself na maging malusog pa rin. Kasi sabi ko, pag ako nawala, ako ang humina, kawawa tong batang ito. Walang magsusupport sa kanya financially. Although na yung love, yung care na bibigay ng kapatid ko, but financially hindi. So, sabi ni Sister LG sa akin na time, hindi, huwag ka na doon magpa-registered, may bago akong gimmick. Sabi niya sa akin, may bago akong racket, magkita tayo. O, sabi ko, saan? Basta lang, sabi yung gano'n sa akin. So, nung time na yon, sabi ko saan yung, ano yung sinasabi mo na mag-meet tayo. Punta ka sa ganitong lugar. So, binigyan niyo yung address completely, pero hindi pa po ako pumunta. Until one day, tumawag siya sa akin na, may lecture dito about the pneumonia. So, interesado ako. So, without any further ado-ado, pumunta po ako, umattend ako. And then, during the discussion of the product, that time, one word that catch my attention is the word stem cell. Kasi may na-research ako na sa meningitis, nowadays, because of our new technology, mayroon ng na-cure na isang bata, hindi sa Korea, na ginamitan nila ng stem cell. Kasi dalawa yung nabasa ko, isang stem cell at saka yung isang parang plate siya na ilalagay sa ulo. Pero hindi yung sa Korea, yung stem cell sa Korea yun. So, nakatch yung attention ko doon sa word na stem cell. So, sabi ko, sige, I try it. Wala na akong any investigation or any research about the product. Basta, yun lang ang pinawakal ko, yung word stem cell. This product can produce stem cell. So, okay. So, nung lumabas na yung pamangkin ko sa hospital, that is month of March, and then I registered sa GIL noong March 23. Umuha ko ng business package muna, that is 1 tonic. Tapos, nung nasa bahay na ako, sabi kong ganun, ang 27,000 ko, 750. Kung binili ko to ng mga food supplement, etc., etc., ang dami na nito. Pero ito lang ang hawak ko, sabi kong ganun. Ang liit, just only 100 ml, isang tonic, tapos itong tubig. Pero sabi ko, hindi. May stem, dahil sa yung word na nagpe-play sa mind ko na, word na stem cell, ako mismo, kasi it's my habit as a science teacher din, na mahilig ako tawag nito, yung mag-experiment, mismo yung sarili ko ang ginagamit ko. Tapos nung time na yun, sabi, subukan ko nga ito. I think 2 ml lang yun, wala kong ginamit. Tapos sabi ko, I feel something in my body. Sabi kong gano'n, yung nawala, parang gumaan yung pakiramdam ko, or basta parang nawala yung mga naramdaman ko. So, sabi ko, totoo nga. Sabi kong gano'n. So, I sent it to my brother, the product, and then that is the start April 1. That is the first day that
na yung uminom yung pamangkin ko. Sabi ko, just only 5 ml, but 3 times a day. Sabi ko ganun. So make the story short, within 15 days, because April 15, I may ask again my sister-in-law, what is the improvement of our niece, they consider as a niece because my brother, they consider as their daughter anymore. Sabi nga, ang galing po ate ng improvement ni Kisha. Bakit? Sabi ko ganun. Dati hindi siya nakakatayo, ngayon nakakatayo na siya, na kahit isang kamay na lang ang hawakan mo. That is 15 days. After that, sabi nga, yung ulo niya na hindi niya maibabalance, she can balance it now. Sabi ganun. Pangatlo, sabi niya, ang kamay niya na hindi niya maimumove, ngayon, namumove niya na at nagagamit niya na sa pag may pagkain ibibigay sa kanya, nadadampot niya na gamit yung isang kamay niya. Pero ang isang kamay niya, sabi niya ganun, hindi pa ganun kalakas. Pero tinatry namin na sanayan na maghawak ng spoon and fork. Sabi ganun. So, sabi ko that time, naalala ko, sabi ko, Lord, ang love ko, ang prayer ko that time, na, I know, Lord, you are the one who give the wisdom to Dr. Cheng and in his group to formulate this product. So, use it as an instrument for the healing of Kisha or to correct her, what do you call it, her physical body right now. Sabi ko ganun. So, I'm really thankful because na-meet ko itong product na to na malaki ang naging effect sa pamangkin ko until now. So one thing more, nag-business package ako and then sumunod nag-wealth package ako. Why? Financially wise. Financially wise kasi bakit? Na-diagnose yung brother ko ng pneumonia, enlargement of the heart, and then high blood at sumuka siya ng dugo. So sabi ko, alam ko, tatakbo naman sila sa akin para humingi ng financial support. So sabi ko, bakit ipifeed ko ang doktor? Sorry mga doktor nandito. Bakit, ay pwedeng may doktor, sabi ko ganun. Bakit sila mabubuhayin ko? Ang pera ko na to, lunukin ko na lang, o lunukin na lang ng pamilya ko. So, yan isa sa mga reason na gumawa ko ng well package kasi sa product na nakita ko kung gaano ka-effective. At yung effect sa brother ko, lahat ng na-clear yun in 1 week ng pag-take niya ng tonic. So sa kay Kisha naman, spontaneous yung pag-take niya until na 3 tonics na ang naubos niya. Kaya ito yung picture niya, last June 27 lang po yan. Before ako na bumalik dito sa Maynila at umuwi ako sa amin sa province. Kaya ngayon, ayan na po siya. If you look at her, hindi mo masabi na may diferensya siya. Kung uupo lang siya, natitingnan mo lang siya. Kasi yung kanyang kamay, na hindi niya dati naka-bend, ay naka-ano lagi ganun, hindi niya lagi niya nang naitutuwid. So sabi ko, I know the tonic is working in her brain or sa meninges niya, sa mga small mga tissue niya, yung mga maliliit na natin, na mga ugat sa ulo between the scalp and sa tissue yun, alam ko yun. Kaya, I really thank God sa mga taong ginamit ni Lord na dinala ang product dito sa Philippines na maraming buhay ang natouch sa product na to at natulungan. Kaya, kung kayo hindi pa member, sabi nga, health is wealth. What is the use of wealth if you are not healthy? Diba? But in PLI, you will be healthy at the same time you will be wealthy. So, God bless us, everyone. Yes, palakpakan po natin, Ma'am Belinger. Grabe po, no?